Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang action drama film na 300. Tara, nood tayo. Isang Spartan na nagngangalang Dilios ang ikinwento ang karanasan niya bilang miyembro ng 300 Spartans. Pagkasilang pa lang ng sanggol, ito ay sinusuring mabuti kung mahina o may diferensya, tapos ay pinapatay at itinatapon sa bangin. Sa oras na nakakatayo na ang bata, agad itong isinasabak sa matinding labanan. Sinasanay silang makipaglaban ng di sumusuko o umaatras sa laban. Itinatanim din sa isipan nila na ang kamatayan sa digmaan ay isang karangalan sa Sparta. Pagtungtong nila ng 7 taong gulang, sila ay hinihiwalay sa kanilang ina at sinasalang sa mundo ng karahasan na kung tawagin ay agogi, para makalikha ng pinakamahusay na sundalo na kikilalanin sa buong mundo. Tinuturuan silang huwag magpakita ng emosyon habang hinahagupit. Iniiwan sila sa mapanganib na lugar upang harapin ang lupit ng kalikasan at bangis ng mga hayop. Saka pa lang sila makakabalik sa Sparta kapag nalampasan nila ang lahat ng mga pagsubok. Doon masasabi na sila ay isang ganap na Spartan. Isang araw, habang abala ang lahat, dumating ang sugo ng Persian na pin-i-flex ang mga bungo ng napatay nilang mga lider. Hiniling nito na makausap si Haring Leonidas, ang hari ng Sparta. Sinabi ng sugo na pinasasabi ng hari at Diyos ng Persia na si Xerxes na isuko ang Sparta at kung hindi ay matutulad sila sa maraming syudad na winasak nila. Sinabi ni Haring Leonidas na malaking problema ang hinihiling ni Xerxes na magpasakop sila. Nagbabala ang sugo na mag-ingat siya sa desisyon niya at baka ito na ang huling salita niya bilang hari. Nagmuni-muni ang hari at matapang na itinutok ang espada sa mukha ng sugo na napaatras sa bingit ng malaking balon. Galit na galit nitong ipinahayag na ipinagbabawal ang pagpatay sa isang sugo dahil ito ay kalapastanganan. Natinugunan naman ni Leonidas na, "This is Sparta!" Sabay tagyak sa sugo, na sinundan naman ng pagpatay at paghulog sa mga kasama niyang bantay sa malaking balon. May alituntunin ng Sparta na kailangang sumangguni ang hari sa Oracle at Ephors bago gumawa ng anumang hakbang laban sa mananakop. Inakyat ni Leonidas ang mataas na bundok upang alamin ang hinaharap. Sinalubong siya ng isang Ephor o paring mahistrado. Sinabi niya sa mga Ephors ang plano niya na labanan ang hukbo ni Xerxes. Nagutos ang Ephors na hindi maaring pumunta sa digmaan ang Sparta sa panahon ng Carnia. Ngunit sinabi ni Leonidas na mawawasak ang Sparta at magiging alipin ang mga babae o mas malala pa rito. Nagsabi ang isang Ephor na kailangan nilang konsultahin ang Oracle na pinakamagandang babae sa Sparta na ginawang Diyos para hulaan ang mangyayari sa hinaharap. Sinabi nito na babagsak ang Sparta at Greece. Nababahala si Haring Leonidas sa mangyayari sa kanila kung uupo na lang siya at walang gagawin para sa Sparta. Kinabukasan, pinatawag niya sa kapitan ang 300 matatag na sundalong Spartan. Isa rito ay anak ng kapitan na si Astinos, na sinabi ng hari na masyadong bata pa. Ngunit sinabi ng amang kapitan na handang lumaban ang anak niya at ipinagmamalaki niya na kasama ito sa pinakamalakas na mandirigma ng Sparta. Dumating si Theron at iba pang konsehal para tanungin ang pinaplano ng hari. Iginiit ng mga ito na hindi niya pwedeng suwayin ang hula ng Oracle at utos ng mga Ephors na huwag sumugod sa digmaan. Sinabi pa ng mga ito na ang pagsuway dito ay labag sa batas at alituntunin ng Sparta. Sinabi ni Haring Leonidas na mamamasyal lang siya sa norte at ang kasamang 300 sundalo ay kanya lamang personal bodyguards. Bago lumisan, isinuot ni Gordo Reyna ng Sparta ang kwintas sa asawang hari na si Leonidas. Sa kanilang paglalakbay, nakasalubong nila ang mga Archean na pinamumunuan ni Daxos. Narinig nila na haharapin ng Sparta ang hukbo ni Xerxes kaya't gusto nilang sumanib sa puwersa nila. Gayunpaman, nabigla siya sa kakaunting puwersa na kasama ng hari. Tinanong ni Leonidas ang hanap buhay ng mga sundalong Archean. Sinabi ng isa na gumagawa siya ng palayok, ang isa naman ay mang-uukit at panghuli ay nagpapanday. Ipinagmalaki ng hari na ang kasama niya ay solid na mga mandirigma. Ang mga Archean ay binati nila ng dumadagundong na. Tapos ay sinabi ng hari na mas marami siyang dalang totoong sundalo kaysa sa kaharap na si Daxos. Humanga ang Archean kaya't nagsanib ang puwersa nila. Sama-sama silang nagmarcha pababa ng dalampasigan. Nang marating nila ang gilid ng talampas, sinalubong sila ng di mabilang na bangka ng mga Persian sa karagatan. Nang gabing iyon, nagpakawala ang Greek god na si Zeus ng napakalaking bagyo na nagpataob at sumira sa maraming bangka ng hukbong Persian. Gayunpaman, sa dami ng bangka ay parang di ito nabawasan.
Nabahag ang buntot ni Daxos at nagsabing wala silang pagkapanalo sa kalaban. Ngunit si Stelios ay buo ang loob at handang harapin ang kalaban hanggang sa kamatayan. Winika niya na ito ay isang magandang paraan para mamatay. Mamatay ng marangal na ipinagtatanggol ang sariling bansa para sa bayan at sa pamilya. Habang itinatayo nila ang pader na bato, dumating ang sugo ni Xerxes at muling nag-uutos na isuko na ang Sparta sa kanila. Minaliit ng sugo ang kakayahan ng mga Spartan. Di nakaramdam ng takot si Stelios at pinutol ang kamay ng sugo tapos ay pinabalik sa pinanggalingan nila. Samantala, nilapitan ng kubang si Ephialtes si Leonidas. Nakiusap ito sa hari na payagan siyang sumali sa kanila sa pakikidigma sa ngalan ng kanyang ama na dating Spartan. Gayunpaman, di niya kayang itaas ang kalasag kaya't di siya pwedeng maging kasapi nito. Ipinaliwanag ng hari na ginagamit ng Spartan ang kalasag hindi lamang sa pagpoprotekta ng sarili kung hindi proteksyon din ng katabi niya. Ang mahinang parte ng isang formation na tinatawag na phalanx ay magdudulot ng pagkabuwag nito. Galit na galit at di matanggap ni Ephialtes ang pagtanggi ng hari sa hiling niya. Ilang saglit pa, naramdaman ng kapitan ang lindol. Sinabi ni Leonidas na hindi ito lindol kung hindi ang paparating na kalaban. Nakapwesto sila sa pagitan ng dalawang bundok na bato sa Thermopylae na tinatawag nilang Hot Gates. Sa unang laban, sumugod ang mga Persian nang mapatay sa sibat ang leader nila. Nakatayo sa maliit na butas ang mga Spartan at naghahantay sa pagsugod ng kalaban. Unang bugso ng kalaban, sabay-sabay nilang pinigilan ang mga ito tapos ay isa-isang nilupig. Madali nilang natalo ang buong hukbo at walang naiwang buhay. Habang binabawi nila ang kanilang hininga, nagpaulan ng palaso ang natitirang hukbo ng Persia na halos matakpan na ang sinag ng araw sa dami. Sabay-sabay silang nagkubli sa kalasag at sinabi ni Leonidas na duwag ang mga Persian. Sumunod na sumugod ang mga Persian knights na nagapirin nila. Samantala, binalaan ng isang loyalista ang reynang si Gorgo na planong agawin ni Konsehal Theron ang pamumuno ng reyna sa Sparta kaya't kailangan niyang gawing kakampi si Theron para manahimik at manatili siya sa trono. Balik sa lugar ng labanan, habang nagpapahinga ang magkabilang panig, dumating ang haring Diyos na si Xerxes. Muling nagbabala at nagmayabang ito na madali niyang masasakop ang Sparta para gawing alipin ang mga babae at mga bata. Inalok nito si Leonidas ng kayamanan at kapangyarihan kapalit ng pagluhod niya. Sumagot si Leonidas na mahirap para sa kanya ang pagluhod dahil namulikat na ang tuhod niya sa dami niyang napatay na sundalong Persian. Galit na galit si Xerxes at sinabing susunugin niya ang lahat ng nakasulat tungkol sa Sparta. Aalisan niya ng dila at mga mata ang mga mananalaysay. Ang sinumang magbanggit ng salitang Sparta o Leonidas ay paparusahan ng kamatayan at hinding-hindi malalaman ng buong mundo na may pangalang Leonidas at Sparta. Sinagot ni Leonidas na malalaman ng buong mundo na kaunti man sila, ipinaglaban nila ang kalayaan laban sa malupit na mananakop. Ipinagpatong-patong nila ang mga labi ng Persian para makabuo ng pader. Kinagabihan, nilusob sila ng mga immortal, sila ang mga nilalang na walang kaluluwa, itim ang mata at may pangil. Sila ang pinakamalupit na puwersa ng Persia. Katulong nila sa laban ang malahiganting halimaw na nakakadena. Pagdating ng mga immortal sa ginawa nilang pader, ibinagsak nila ang mga patay sa leader tapos ay sinugod ang mga ito. Nalagasan sila ng ilang mga kasama. Matapos mapatay ni Leonidas ang halimaw, nagbigay siya ng hudyat sa mga Archidian na sumugod na. Sa tulong ng mga Archidian, napatay nila ang mga immortal. Di makapaniwala ang haring Diyos sa nasaksihang pagkatalo ng mga elite niyang mandirigma. Kinabukasan ng madaling araw, sumugod muli ang pangatlong hukbo na kinabibilangan ng rhinoceros, halimaw at salamangkero. Muling nabigo si Xerxes kaya't pinugutan niya ng ulo ang general ng huling hukbong pinadala niya. Tuloy silang nakipaglaban sa mga sundalong may dalang higanteng elepante na hinulog lang nila sa bangin. Di nagtagal isang sundalong sakay ng kabayo ang biglang sumulpot mula sa alikabok ng labanan at pinugot ang ulo ng anak ng kapitan na si Astynos. Nagdugo ang puso ng ama at inilabas ang lahat ng galit sa kalaban. Humagulgol ito sa sobrang sakit na naramdaman. Nagtungo naman si Ephialtes sa kampo ni Xerxes, napapalibutan siya ng iba't ibang babaeng mapang-akit. Namangha siya sa lahat ng maibibigay ni Xerxes. Kayamanan, babae at maging ganap na sundalo na matagal niya ng pangarap. Sinabi ni Xerxes na ibibigay niya ang lahat ng ito dahil mabait siya. Di nagdalawang isip si Ephialtes na itinuring na hari at Diyos niya si Xerxes. Tapos ay agad siyang inutusan nito na pangunahan ang kanyang mga sundalo sa sikretong daan sa likod ng Hot Gates para madali nilang matalo ang mga Spartan.
Samantala, pinuntahan ni Theron ang Reyna, inalok siya nito ng maiinom. Binanggit ng Reyna na kailangan niya ng boto ni Theron para makapagpadala ng karagdagang sundalo ngunit di pumayag ito dahil labag sa batas ang pagsugod ng hari sa digmaan. Gayunpaman, inalok ni Theron ang Reyna na magpapadala siya ng sundalo kapalit ang puri. Sa distang iniraos ni Theron ang pagnanasa sa Reyna. Sa Thermopylae o Hot Gates, humahangos si Daxos at sinabing nagtraidor si Ephialtes sa pamamagitan ng pangunguna nitong tinungo ang tagong daanan sa likuran nila kasama ng mga immortal ni Xerxes. Dahil dito unti-unti na silang napapaligiran ng mga sundalong Persian. Sinabi ni Leonidas na hindi kailanman aatras o sasuko ang Spartan. Umalis si Daxos at nagpaalam na kasama niyang aatras ang mga kasamang Archidian. Ilang saglit pa, inutusan niya si Dilios na umuwi sa Sparta at ipakalat ang kwento ng 300 Spartan na hindi umatras sa laban para sa bayan, isang kwento ng tagumpay. Tinanong ni Dilios kung meron siyang ipapasabi sa asawang Reyna, pinadala niya lang ang kwintas na binigay sa kanya at nagwika na wala na siyang kailangang sabihin. Bago sila makipaglaban muli, nagwika si Haring Leonidas sa mga kasama na ihanda ang almusal at magpakabusog dahil pagdating ng gabi, sa impyerno sila maghahapunan. Samantala, nakipagpulong ang Reyna sa konseho. Isang mahusay na argumento ang ipinarating niya kung bakit kailangang magpadala ng karagdagang sundalo sa Hot Gates para tulungan ang hari at mga kasama nito. Marami ang sumang-ayon sa hiling ng Reyna. Gayunpaman, nanonuyang pumalakpak si Theron at bumaliktad sa usapan nila ng Reyna. Binulgar niya ang pangangalo niya ng Reyna at sinabing walang dapat makinig sa sinasabi nito. Inatake siya ng Reyna nang sabihan niya itong pakawala, ngunit pinigilan ito ng mga bantay. Nagpumiglas ang Reyna kaya't hinayaan nila ito. Mabilis na inagaw ng Reyna ang espada ng bantay at sinaksak si Theron. Maraming Persian coin ang nahulog sa katawan nito kaya't nabunyag ng lahat na si Theron pala ay isang traidor sa Sparta. Samantala, isa pang traidor na si Ephialtes ang pinangunahan ang mga immortal at itinuro sa mga ito ang sikretong daan sa likuran ng Hot Gates. Dahil dito napaligiran sila ng mga sundalong Persian. Muling nakiusap ang sugo ni Xerxes na sumuko sila at lumuhod sa harapan ng Haring Diyos. Hinubad ni Leonidas ang helmet, inilagay niya ang sibat at kalasag sa lupa tapos ay lumuhod. Ito ay para makapag-ipon siya ng tatag at lakas. Nagbigay siya ng hudyat sa pagsigaw sa pangalan ni Stelios. Sumugod si Stelios gamit ang likod niya para atakihin ang leader sa harapan tapos ay sinibat niya si Xerxes habang umuulan ng palaso at nakikipaglaban ang mga sundalo niya. Nahiwan ng sibat ang pisngi ni Xerxes, natigilan ito at napahawak sa sugat na tinamo niya. Isa-isang namatay ang lahat ng Spartans. Sinabi ni Stelios na isang karangalan ang mamatay katabi ang hari. Sinabi naman ni Leonidas na isang karangalan ang mabuhay na kasama siya. Matapos humarap sa araw at banggitin ang salitang, "My queen, my wife, my love." Nagpaulan ng palaso ang kalaban para siguraduhing walang matitirang humihinga sa kanila. Umuwi si Dilios sa Sparta para isauli ang kwintas sa Reyna at ipalaganap ang kwento ng hari at ng 300 Spartan na kasama niya. Matapos ng isang taon, pinamunuan ni Dilios ang libo-libong sundalong Spartan upang muling harapin ang mga Persian at makamit ang tagumpay para kay Haring Leonidas at sa 300 Spartan na nagbuwis ng kanilang buhay. Shoutout kina Nono Abax and Alpha Kappa Rho Bicol Cabusao Supreme Council, Sean Wawahawa, Henrico, Eugene De Leon, Alvin Oreo and Oreo Family, Reynold Repdos, JTV Mix Vlogs, Labanza Romel, John Michael Vincent Tapulayan, Daniel Baldo, D. Roth Whitey, Rico Alonzo Caragay, Damar Sunga, Pilyong Dice 282, Jag Vlog, Nikli Valdez, Maricar Sumuok, Hyron Xavier Taranting, Shane Villaruel, JGS Animation, James Padilla, Altesa Padua, Mano Igling, Eduardo Manlangit, Marco Custodio, Jonarex Arcillas, Roland Saot, Carlo J. Vito Cruz, Otaner Mangkaw, Nathaniel John Villu, Aki Esha Ashley, Kabakal Boys TV, Rafael Musni, Batang Pasaway at mga taga Santa Catalina Candelaria Quezon, Barry Dexter G. Bagas, at ang huli pero di pa huhuli na si Daniel Tutorial. Tapos na po, kung nagustuhan mo ang recap, subscribe ka naman dyan, comment, like at share mo na rin, para mas dumami pa ang ating mga video. Hanggang sa muli, ingat!